Ito po, kidnapper ng bata. At hindi lang o basta kidnapper ng bata to. Ginagahasa pa ho. Ito po, karumal-dumal. Kayo na po ang umusga. No? Para sa akin po, sa totoo, hindi naman po in a normal situation. Ito po, Flores na ho ito. Flores na to sa lipunan. Alam yan ang anong ibig ko sabihin, mga taga-Tondo. Kaya lamang ho, talagang pinipilit ko pa rin na sumunod sa alituntunin ng batas. At hayaan ko na lang ang Diyos sa kaluluwa niya. Pero sa mata ng batas, papapanagutin natin. Kasi po, ito pong sumunod na ipapakita ko sa inyo, perennial rapist. Kaya nagtataka ako bakit nakalalabas to. And kidnapper. Noong June 22 po, through, again, the effort of Manila Police District and through the leadership of Colonel Kahipe and his men and women of Station 9, nahuli po natin ito nangidnap ng 4 years old. Pasok mo nga yan. Pepe, talaga rito. Sa totoo, malamang ang comment nito sa Facebook na nanonood ngayon. Yung sinabi kong Flores na to. Kaya lamang huwag natin ilalagay sa kamay natin ng batas. Ito pong suspect, Rodic Junel Foster E. Abasolo. Swerte ka pa rin sa Maynila ka nahuli. Siya po ay may previous case. Ito po, kidnapper ng bata. At hindi lang o basta kidnapper ng bata to. Ayan, tingnan po yun. Hindi lang o to basta kidnapper ng bata. Ginagahasa pa ho. O, sige, tingnan po nito. Kaya kung minsan, hindi mo masisisi ibang tao pagpasya ng buhay nito. Yung kanyang dating biktima, nasa ospital pa po. Dahil sobrang nangyari doon sa mga masiselang parte ng katawan sa kagagawa nito. Pumunta pa rito sa Maynila. Nakachamba Yung una niyang kaso, 8 years old. Sa Timonan, Mauban. Quezon. O tapos meron pang isang 7 years old. Sa Gumaca naman. O tapos dito sa Maynila. Sa mga nanonood, yung 4-year-old, no, safe keep na. Para lang po mapapanatag kayo, alam ko, masusuka kayo sa mga kwentong ito. Pero yung 4 years old po, ligtas na po. Hindi lang ho namin mapapakita sa inyo, nandyan po yung bata, pero nandito po yung magulang. Halika nga, dito yung magulang, ito yung nanay. Oh. Ito po yung nanay. Hindi ko na po yung, sige, huwag mo na ipakita yung nanay. Andito po yung nanay sa katatay. Just wanted to inform you na yung pangatlong biktima na to. 4 pa. Yes. Puro sa probinsya ang lakad nun. Isa sa Pasay. Isa sa Pasay. Umamin siya doon.
Tapos ito yung dito na siya nadali sa Maynila. Yes, sir. Itong CCTV na to, pakita mo yung CCTV. Ayan. Manila yan. Yes, sir. Hmm. Quirino po. Ano na iisip-isip mo, ba't mo kinukuha yung mga bata? Na po ako nakapatawaran ngayon sa ano man po mga nagawa ko. Sa lahat po, humingi po ako ng patawaran sa kung man po yung nagawa kong kasalanan at pagkakamali. Sana po, pagbigyan po ninyo ako ng pagkakataon. Ito yung mga dapat sinisafeguard sa Hoyo eh. Sa totoo lang. Ako, pagpapasaysaan yung minsan ako medyo magaspang ako pero buti nga, hanggang ganun na lamang. O tapos, alam nyo ba talagang ang Diyos maraming pamamaraan? Yung tatay naman, nung isang biktima niya, sa Quezon ka, no? Nataon nagsimba rito sa Quiapo. Nagsimba ka, sabi sa akin, na kaya ka dumako dito. Last Sunday. Andi dito po yung tatay. Hindi ko na rin ipapakita para na lang, kasi medyo maselan no ito dahil kayo na po, kayo nyo, 4 years old, 8 years old, 7 years old. Kamusta yung anak mo naman? Okay naman. Hmm. Kasi yung isa nasa ospital. Yes po. Yung isang Yung biktima. nasa Atimona po. Ay, grabe po yung laceration ng bata. Ewan ko. Sa totoo, excited na si Satanas sa'yo. Sa kademonyo mo. Baka nga pati si Satanas matakot sa'yo dahil baka agawin mo yung trono niya sa sama ng buti. Ano makinala kang bata? Ito po, gusto ko lang po sa mga nanay at tatay na nanonood. Alam ko po may mga pangamba kayo sa buhay na yung inyong mga anak na minor de edad. Mga, di ba, may mga napapabalitan ng aagaw ng bata o at least one down. One down. Ang kamalasan nito, nakaligtas siya sa Pasay, nakaligtas siya sa Quezon, nagbalak sa Maynila. Ayun dito siya nadali sa Maynila. Sa mga nanonood naman sa madilim na bahagi ng lipunan. Ito po. Patuloy pa rin ako nananawagan, hindi ako magsasawa. Bagong buhay kayo, kung ayaw nyo man, huwag kayong gagawa dito sa lungsod ng Maynila. It's just a matter of time. You cannot escape the long arm of the law. Especially in Manila. Dito, may kalalagyan kayo. Sarap padala nito kay Dandan. Sa totoo lang alam niyo, ako, tao lang ako. Hindi ako perpekto. Marami rin po akong kasalanan sa buhay. Kung minsan nagdidilim na rin ang paningin ko. Pero hanggat maaari, those who are watching, pipilitin natin at kayo rin na hinihikayat ko. Pati na rin sa mga pulis natin. Huwag niyong ilalagay ang batas sa inyong kamay. Alam ko napakasakit, lalo na sa magulang. Napakasakit. Hindi ko talaga maipaliwanag. But for now, masaya at malugod po kung bigay sa inyo ang balita na nakalawit po natin ang maaring isa sa mga problemang magbibigay o mapawi natin ang pangamba ng mga nanay at tatay na may anak na minor de edad dito sa lungsod ng Maynila. Tapos baka may tanong kayo. Andito po kasi yung mga diarista, broadcaster, journalist, dahil nga
I think kahit naman sino yata kaka-interest dito eh. Or sige, pwede nyo nang tanungin. Oh. Oh, ABS-CBN. Ito.